Shalom! Magandang araw po sa ating lahat. Once again, tayo po'y mag-aaral ng kanyang salita at muli pag-aaralan po natin yung Salvation series natin. Lesson 10, ang topic po is about the child of God o anak ng Diyos. So, babasahin ko po yung talata sa aklat po ng John chapter 1 verse 12 hanggang 13. Sabi niya, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Sa Tagalog, ang sino mang tumanggap sa Kanya, naniwala sa Kanya, ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Children, born not of natural descent, nor a human decision, or a husband's will, but born of God. O sinilang sa pagiging anak ng Diyos. Yun po yung tinatawag nilang spiritual birth o yung yun po yung kapag ikaw ay na born again, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, naniwala ka na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ilinigtas ka niya sa kasalanan at ngayon ay sumusunod ka sa kanya. Ang biyaya po na binigay niya, binigyan tayo ng rights o yung karapatan maging anak ng Diyos. Kasi dalawa lang po yung tao dito, Yung lahat po ng tao linikha ng Diyos, walang question about that. He is the Creator. But hindi po lahat ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap at nanampalataya sa Kanya. Of course, kapag anak ka ng Diyos, yung karakter, yung kung sino ka, kung ano yung reflection ng Father sa'yo, kung ano yung naging ka, matatransform ka from sinful, dahil dati hindi ka naman anak ng Diyos, dahil noon hindi ka sumusunod, hindi ka nananampalataya, naging anak ka ng diablo. But because you already surrender your life, Jesus Christ, rinideem ka niya, then now, ang tawag doon, adoption. Tinawag ka because you receive Jesus Christ, naging kang anak ng Diyos. So ano po yung makikita natin sa pagiging anak ng Diyos? So ano po? Number one, God's character must be seen in us. Dapat daw yung karakter ng Diyos ay makikita sa atin. Napakahalaga na makita natin ito kasi hindi po pwede na basta anak ka ng Diyos na walang nangyari sa iyo. Sabi po ng Bible in Matthew 5 verse 16, "In the same way, let your good deeds shine for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father." Nagpapakita lang na may connection ka sa Ama natin sa langit kasi yung imahe niya, yung pong karakter niya, yung reflection niya ay nasa sayo. So, hindi pwedeng makita yung evil sa iyo. Yung evil ay hindi makikita sa atin. Dahil nga, nagkaroon tayo ng character because we have the Spirit of God inside of us. Tinanggap natin si Jesus and tayo po'y naging templo ng Santong Espiritu. And the Spirit of God remains in us. Sabi po ng John chapter 8 verse 44, "For you are the children of your Father." Sabi nga rito, ito po yung sinasabi ng talata, kapag daw yung anak ka ng kalaban, the devil, and you love to do evil things, he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is the liar and the father of lies. So dito, pinapakita niya na kapag ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, yung karakter ni Lord, yung katotohanan nasa sayo na. Yung pagsisinungaling, yung paggawa ng masama, yung paggawa ng hindi nakalulugod sa Diyos, ay hindi mo na ginagawa. So, ano po yung dapat gawin natin? Palagi nakikita natin, all that we do must please God. Ang lahat ng ginagawa natin ay dapat napaparangalan at nalulugod ang Diyos. Amen? So, ang Jesus Christ's motives behind all these deeds on earth was to glorify the Father. It means, nang si Jesus Christ ay dumating dito sa lupa, palagi niyang sinasabi ay
what I do is the will of my Father. So, He pleases His Father, no, ang ating amang sa langit. Para bang si Jesus Christ ang example natin na sa paggawa ng mabuti. Kung si Jesus na ating Panginoon ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, gumawa ng mabuti. Yung pong lahat ng ginagawa niya, nakalulugod, kapuri-puri. Dapat din ganun ang gawin natin, mga kapatid. No, kasi minsan makikita mo yung distinction sa isang religious at saka yung may relationship kay Lord. Yung isang religious sa simbahan lang mabait, pero sa bahay hindi. Parang religious lang, pakitang tao lang. Pero yung may relationship, 24/7, palagi niya itong iniingatan. Kasi nga, ang lahat ng galaw niya, iniisip niya, ito ba'y nakalulugod sa Ama niya sa langit? Yun po yung nagiging anak ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay gusto natin nakalulugod sa ating Amang nasa langit para mapurihan siya. And then yung pangalo po, we must deepen our relationship with Him. It means, siyempre, siya yung ama mo, ikaw ang kanyang anak, no? Sa matagal na panahon, hindi natin inalaga yung ating relationship sa ating ama. Wala tayong relationship sa God. But because of Jesus Christ, na-connect tayo, no? Na-redeem tayo, no? Na-connect po yung relationship natin. Ngayon, all we have to do is to nourish it. Pangalagaan po natin. Kaya nga po napaka-importante na magkaroon tayo ng private prayer life, meron tayong life of worship, magpupuri tayo. Palagi nating siyang kinakausap kasi nga po, binibuild natin relationship natin. Ganyan din sa ating mga pamilya. Kapag kapamilya natin, kinakausap natin, inaalaga natin, inonourish natin relationship natin sa mag-asawa, sa anak, is the same thing sa ating Ama sa langit. Kapag wala tayong ginagawa to build relationship, hindi lalago, hindi magmamature. Hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Kailangan merong communication, no? So, ayahan mo na mag-minister sa iyo at ikaw naman lumapit, magpakumbaba at palaging nagtitiwala sa iyo. Amen? So, yung pangapat po, we must walk in His perfect will, no? Hindi, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi na yung kalooban mo yung nasusunod. Hindi mo na pino-force yung gusto mo. Kasi, pag yung gusto mo yung nangyayari, dahil kulang tayo sa kaalaman, karunungan, abilidad, kakayahan, palagi tayo po'y nagkakamali. Pero si Lord, alam niya ang makakabuti sa atin. Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, we never go wrong. Kaya nga po, pag binabasa natin yung mga salita ng Diyos, yung kalooban niya, yung nalalaman natin. Hindi pala gusto ni Lord yung hindi magpatawad, hindi pala gusto ng Diyos ng ating Ama yung lagay ng sakit ng loob o kaya mag-chismis sa kapwa o kaya gumawa ng kasalanan. Dahil tinuturo po ito. Dahil sabi ng Bible, be perfect as your Father in heaven is perfect. Means, nabubuti gumaganda yung buhay natin dahil meron na tayong relasyon sa ating Amang nasa langit. Amen? We must trust in Him for all daily needs. Ito, napaka-importante ito. Minsan, siyempre kapag ama natin, ang kahulugan po kasi ng Father means source. Kasi anak tayo ng Diyos. So, siya yung pinanggagalingan ng lahat. That's why meron tayong blessing of provision. So, kaya sabi ng Bible, sabi niya, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open unto you. Lumapit tayo sa Kanya. Amen? Manalangin, humingi, at tayo bibigyan. Yun po yung sinasabi niya. Huwag niyo pong kalilimutan yung provision nyo. Yung pong, because you have relationship, hindi naman po itong hindi na tayo gagawa. Ang Diyos po yung nagbubukas ng mga pintuan sa atin. Pag nagtrabaho tayo, our mga bosses natin, dahil gumagawa tayong mabuti, ipopromote tayo din na nabibless tayo. Nag-open ng mga opportunity kasi
Sinong ama na hindi niya aalagaan ang kanyang mga anak? Gayon din ang Ama natin. Gumagawa siya ng paraan para tayo po hindi maglupaypay, maghirap, mag-struggle, because kasama po ng pagiging anak ng Diyos ay yung provision na binibigay ni Lord sa atin. Ang importante lang po, alagaan natin yung relasyon natin. Baka nagtitiwala na tayo sa sarili natin, baka puro na lang trabaho, wala po tayong prayer, wala tayong worship. Dapat talaga lumalapit tayo. Ang pinaka-importante po kasi sinasabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahin natin palagi, maging priority natin palagi ang Diyos bago lahat. Amen? Sabi niya, ano pa? We must walk in purity and holiness before God. Kapag anak ka na ng Diyos, kailangan namumuhay ka na kasabana, kabanalan at katuwiran, kalinisan. No? Hindi na tayo pwedeng gumalaw sa ano pa mang gusto natin, yung kasalanan. No, hindi na dapat makontaminate yung buhay natin. Tayo po kasi anak ng Diyos, no, huwag na nating ayahang ma-pollute ito ng mga lustful things, mga evil things, and then may mga, of course, nandito pa tayo sa lupa, may makakasalamuha po tayo minsan, mahirap pakisamahan, nagtatanim tayo ng galit, huwag po natin itanim yan. Kung kailangan magpatawad tayo, tanggapin natin ang bawat isa, maging peaceful tayo. Just like Jesus Christ, He accepted everybody. No, ganun din po tayo. Ginagaya natin ang ating Panginoon Kristo. Huwag nating ayahan na ano yung puso natin. Bagkus palagi nating tinitiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen? So, pang-pito po, we must always ask for His protection. Yun po, pangako ng Diyos ang protection niya. No, kahit na po lahat ng mga ama dito sa lupa, pinoprotektahan nila yung kanilang mga anak. How much more our Father in heaven? If we ask His protection, kapag humingi tayo ng protection sa bawat araw, kaya napaka-importante, magmula pa lang sa pagising natin sa umaga, lumapit na tayo sa Ama natin sa langit. Ama, ingatan niyo po ang inyong anak. Sa maghapong ito, turuan niyo po kami magdesisyon, at lumakad kami sa iyong kalooban. Yan po. Importante po yun. Meron na tayong protection. Kaya minsan makikita mo, iniingatan tayo sa mga masasama, iniingatan tayo sa mga maling desisyon. Kasi gusto niya na maging maayos yung buhay natin para magamit tayong instrument na maging pagpapala sa iba. Kasi makita nila na ang liwanag na nasa inyo galing sa Ama natin sa langit. And pang-walo po, we must serve Him. Kailangan po, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay naglilingkod sa iyong Ama sa langit. A good children give happiness to the Father if they help in the household chores. Di po ba? Yung pong anak na nakikita mo sa bahay, palagi naglilinis, tumutulong sa mga gawaing bahay, natutuwa yung mga magulang. Ganyan din po tayo. Dapat mag-engage tayo, mag-involve sa gawain ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na makita niya na talagang yung Ama natin, na talagang tayo'y hindi nagpapabaya. Kung ano yung mission niya, yung vision niya, kung anong mahalaga sa ating Ama, sa ating Ama sa langit. Yun ang pinagpapahalagaan natin kasi rinirespeto natin siya. Amen? Yun po yun. That's why, napaka-importante na maintindihan po natin ang buhay natin dati nang hindi tayo nakakilala. Wala tayong pakialam. Wala tayong iniisip na inaalagaan relasyon. Basta kung ano yung nasaya tayo, basta ginagawa natin ang naisip natin. Pero hindi na po nang tayo nakakilala. Sinuko na natin ang buhay natin, naging pong anak tayo ng Diyos. At tayo ngayon mabubuhay dahil tayo kanyang anak. Amen? So, siya po ay matutuwa kapag ang anak niya dito sa lupa nagiging pagpapala at pinagmamalaki natin siya. Amen po ba? So, salamat po. Ako po yung naniniwala na meron po kayong natutunan sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako po yung mananalangin, Ama sa langit. Salamat po sa iyong salita na nagturo sa amin sa araw na ito. Ang dalangin ko, kayo po ang magpala sa bawat nakikinig. Lord, iparamdam mo po at iparanas mo yung Father, embrace of the Father to them, yung pong yakap ng Ama. At iparamdam mo na sila'y mahal mo
at iingatan mo po sila the moment they trust in you. Salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.